Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Sacred Heart at dito'y napakaganda sapagkat ang ating Panginoon ang nangangako ng ating kaginhawahan, ng ating kaligayahan kung susundin natin siya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, sumagot si Jesus, "Pinupuri kita, Ama ko, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at patatalino at ipinahayag mo sa maliliit. Oo, Ama, ganito nga ang iyong kinalulugdan. Ang lahat ng bagay ay pinagkaloob sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yung ibig pagpahayagan ng anak. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagiginhawahin. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. At sa ganitong paraan ay giginhawa ang inyong mga kaluluwa. Oo, malambot nga ang aking pamato at magaan ang aking pasan." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapagan, at kayo ay aking pagiginhawahin. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababaloob. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng invitation ng ating Panginoon sa atin. Napakaganda ng mensahe niya sa atin sa kapistahan ng kanyang kabanal-banalang puso. Inaanyayahan tayo magsilapit sa kanya sapagkat ang pangako niya, kung tayo lalapit at ang buhay niya ay nasa atin, naroon ang tunay nating kaginhawahan, naroon ang tunay nating kaligayahan. Sino ba sa atin ang walang problema? Tayong lahat ay may problema. Iba't iba nga lamang. At iba't iba ang bigat. Subalit marami sa atin ang nahihirapan na bibigatan. Kaya't ang ating Panginoon ang nagsasabi sa atin, "Bibigyan ko ng ginhawa ang inyong mga problema." Sa dami ng ating mga problema sa relationships, problema sa isang tahanan, problema ng mga magulang, problema ng mga anak, problema sa trabaho, problema financially, problema, karamihan ay mayroong mga may sakit. At dahil dito, tayo ay nagkakaroon ng hirap, tayo ay nabibigatan. Sa ating paligid ay ganun pa rin. Tumingin tayo at tignan natin ang mga balita sa ating paligid. Naririyan yung digmaan na nakakatakot na maaaring dumating sa ating buhay, sa ating kalagayan, sa ating bansa. Naririyan yung mga patayan na hindi natin alam ay nasa paligid lamang natin. Naririyan yung korupsyon na kung minsan ay siya ang nagiging daan
ng paglubog o panghina ng isang bansa o ng isang asosasyon. Ang daming problema, minamahal kong mga kapatid. At kung titingnan lamang natin, sa isip pa lamang natin, tayo na ay nahihirapan. At ito'y alam ng ating Panginoon. Kaya't napakaganda ng kanyang mensahe ngayon. Ang kanyang invitation ay relevant, napapanahon, napaka-importante, sapagkat tayong lahat ay naghahangad ng tunay na kaligayahan at kaginhawahan. Bakit napakarami ng problema natin? Ang problema ito, karamihan sa atin, ay nanggagaling din sa pagkakamali, kasalanan ng tao. Sapagkat nung nilalang ng Diyos ang sandaigdigan, ang original niyang plano ay kapayapaan sa lahat. Sa mga tao ay pantay-pantay, na ang tayo ay maligaya na namumuhay. Ito ang plano ng ating Panginoon. Nang lalangin niya ang lahat. Subalit dahil sa pagkakamali, alam natin sa pagkakamali ng mga tao, sa pagkakamali ng ating mga magulang, nung unang magulang, ay nagsimula ang kasalanan, nagsimula ang hirap sa sandaigdigan. Kaya ang problemang ito, minamahal kong mga kapatid, ay sinasabi ng ating Panginoon, kung nais nating mawala ang mga problemang ito, isang bagay ang hinihingi niya sa bawat isa sa atin, sa ating lahat. Mag-aral kayo sa akin. Pag-aralan natin ang kanyang buhay. At kung ang buhay ng ating Panginoon ito ay nasa atin, babalik tayo doon sa unang plano ng ating Panginoon ng tunay na kaganapan, tunay na kapayapaan sa sandaigdigan. Tignan natin una sa lahat, anong buhay ng ating Panginoon. Ang buhay ng ating Panginoon ay kapayapaan. At ano ang kapayapaan para sa Kanya? Ang kapayapaan sa Kanya ay yung sa ating puso, sa ating kalooban, ay payapang-payapa tayo. Wala tayong kinatatakutan, walang nang-aapi at walang inaapi. Lahat ay pantay-pantay. At dapat ito ay ating nararamdaman. Dito tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Subalit, para sa atin, karamihan sa mga tao, ano ba ang kapayapaan para sa kanila? Ang kapayapaan sa kanila ay yung walang kaguluhan, yung tahimik ang paligid. Subalit kalimitan, upang makamit na ito, para sa ating mga tao, dapat yung magugulo ay pinatatahimik natin. Yung mga inaapi na nagrereklamo dahil may pang-api, ay patatahimikin natin. Yung iba ay dapat nating patigilin at kung ito ay laban sa atin. Ito ang kapayapaan kung makakamit natin. Subalit para sa ating Panginoon, dapat ay walang takot, kundi ang nag-i-exist ay yung tunay na buhay ng kapayapaan. Yung isang nanay, minsan, dahil hindi na niya kaya yung ang gugulo ng kanyang mga anak at hindi sumusunod sa mga pinag-uutos niya. Kaya sinabi niya doon sa kanyang mga anak, kung sino sa inyo ang susunod sa lahat ng kautusan ko na hindi nagrereklamo at sumusunod lamang, hindi nagsasabi ng no, kundi lahat ng sasabihin ko ay susundin yes lamang kayo ng yes, sa loob ng isang linggo, bibigyan ko kayo ng $500. Tumahimik yung buong pamilya. Hanggang magsabi at nagsalita yung bunsong anak nung nanay na yon. Nay, unfair yan. Sabi nung nanay, bakit? Unfair yan, kasi ang mananalo lang dyan yung tatay namin. Minamahal ko mga kapatid, katulad na ito, magkakaroon ng kapayapaan, tahimik sa bahay, susunod sa lahat ng kautusan, kung may bribe, kung may lagay. At sa ating mga Pilipino kuminsan, ay ito ang nangyayari. Pero sa ating Panginoon, ang tunay na kapayapaan ay yung namumuhay sa ating kalooban na tayo ay maginhawa,
walang kaguluhan, kundi yung tunay na kapayapaan ng ating Panginoon. Ano yung pagmamahal ng ating Panginoon na dapat nating pag-aralan? Ang tunay na pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoon ay yung pagbibigay ng sarili. Kaya sinasabi niya, walang hihigit pa sa pagmamahal ng isang tao, sa pagbibigay ng kanyang sarili, pag-aalay ng sarili sa kanyang minamahal. At nung nakaraang linggo nga ay sinasabi natin sa kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon, na yung kanyang katawan at dugo ay ibinigay sa atin, tanda ng kanyang pagmamahal. Yun ang pagmamahal ng ating Panginoon na dapat nating pag-aralan. Na hanggang sa huli ay ibibigay ang lahat para sa kanyang minamahal. Pero para sa atin, kaya nagkakaroon tayo ng problema, ang ating pagmamahal ay nangangailangan tayo ng kapalit kalimitan. Nagmamahal tayo, subalit nag-i-expect pa rin tayo ng kapalit ng ating pagmamahal. Isang babae nagpag-break doon sa kanyang boyfriend at sila ay naghiwalay. Nagsasama sila, subalit naghiwalay sila. 1 buwan na ang nakakaraan. Hanggang ang babaeng ito ay tumawag doon sa kanyang boyfriend. Ang sabi niya, ngayon ko lamang naranasan ang kalungkutan nang tayo ay maghiwalay. Dito nararamdaman kong mahal kita, sapagkat hindi ko kayang mabuhay na nag-iisa na yung ginagawa natin pareho noon ay hindi ko kayang gawin. Kaya pwede ba bumalik ka na sa akin sapagkat ikaw ay aking minamahal? At bago ko makalimutan, pwede ba bumalik ka na sa Sabado dahil kami maglilipat ng bahay at hindi ko kayang magbuhat ng lahat ng ililipat doon sa kabilang bahay. Minamahal ko mga kapatid, may kapalit na hinahangad ng ating pagmamahal. Hindi lamang kapalit, kundi may limit. Binibigyan natin ng limit ang ating pagmamahal. Minamahal kita pero wag mo dadalhin dito yung aking biyanan. Wag mong isasama yung biyanan natin dito sa ating bahay. Minamahal kita pero wag ka na magpadala ng pera doon sa iyong magulang pamilya sa Pilipinas. Minamahal kita, subalit wag mo nang dadalhin dito yung anak mo doon sa una mong asawa. Minamahal ko mga kapatid, may limit yung pagmamahal. Kung kaya sinasabi ng ating Panginoon, kung nais mo nating mawala ang mga problema sa atin, mag-aral tayo sa Kanya. Ibibigay ang lahat para sa Kanyang minamahal. Yung pangunawa at pagtanggap ng ating Panginoon. Yung babaeng makasalanan, kahit makasalanan na ito, ay tinanggap, inunawa ng ating Panginoon. Na sa babaeng ito na nahuli sa pakikiapid, ay nakita pa rin niyang may kabutihan sa kalooban ng taong ito. Kung kaya pinatawad niya, tinanggap niya, at binigyan niya ng chance para magbagong buhay. Yung kasama niyang nakapako sa krus, na humingi ng tawad sa kanya, at maisama siya sa kanyang paraiso, tinanggap at pinatawad ng ating Panginoon. Pero sa atin, ano yung ating pangunawa? Ano yung ating pagpapatawad? Ano yung ating pagtanggap? Para sa atin, yung mga makasalanan ay dapat pahirapan. Yung mga makasalanan ay dapat hindi tanggapin. Yung mga makasalanan ay dapat parusahan ng mabibigat upang sila ay magsisi sa kasalanan. Para sa ating Panginoon ay ibang-iba. Dapat tayong mag-aral sa Kanya. Sapagkat kung minsan, nais natin ang akala natin, tayo ay umuunawa sa ating kapwa. Subalit hindi pala. Nais natin na tayo ang unawain ng ating kapwa. Ano yung humility ng ating Panginoon? Ang humility o kababaang loob ng ating Panginoon na sinasabi niya sa banal na ebanghelyo, ako ay maamo at mababang loob. Para sa Kanya, ang tunay na kababaang loob ay yung paglilingkod, ipakita sa paglilingkod sa kapwa. At ito'y ginawa ng ating Panginoon.
Sa huling hapunan nang yumuko siya sa harap ng kanyang mga alagad. Yumuko siya upang magsilbi sa kanyang mga alagad nang hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Yun ay sukdula na isang Diyos, isang Panginoon ay yuyuko sa harap ng kanyang mga alagad. Pero ginawa ng ating Panginoon ito bilang tanda ng kanyang kababaang loob. Subalit para sa atin, yung humility kalimitan ay ayaw nating gawin. Dahil para sa atin, yung humility o kababaang loob ay kahinaan natin at maaari tayong apihin ng ating kapwa. Subalit nakita natin, minamahal ko mga kapatid, nang ginawa yun ng ating Panginoon, mas higit siyang minahal ng kanyang mga alagad. Minamahal ko mga kapatid, ito ang buhay ng ating Panginoon. Ito ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ito ang kababaang loob ng ating Panginoon. Ito ang kapayapaan na ipinapakita ng ating Panginoon. At ito ang sinasabi niya, mag-aral kayo sa akin. Pag-aralan natin ito, sapagkat kung isa sa buhay natin, ang buhay na ito ng ating Panginoon, doon yung pangako niya sa atin, kayo ay bibigyan ko ng kaginhawahan. Ito ay makakamtan natin. Minamahal ko mga kapatid, sa kapistahang ito ng Sacred Heart o kabanal-banalang puso ng ating Panginoon, sana ay lagi nating tugunin yung paanyaya ng ating Panginoon. Come to me, magsilapit kayo sa akin, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kaginhawaan. At hindi lamang tayo titigil doon, kundi pag-aralan natin ang kanyang buhay. At dito nakasalalay ang ganap nating kaginhawahan, ang ganap nating kaligayahan, kasama ng ating Panginoon, kasama ng ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad ng kaligayahan, kapayapaan at kaginhawahan. At ang ating Panginoon lamang ang makapagbibigay nito sa atin kung tayo ay susunod sa kanyang halimbawa, kung pag-aaralan natin ang buhay ng ating Panginoon. At naway pagpalain ko ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.